gaano ka kasigurado na walang nakakaalam sa pakikipagmabutihan mo kay Clarissa? I heard you talking about Clarisse. Ano gusto mo sabihin? Gusto mo magsumbong? Gusto mong sabihin ang totoo? Clarissa? May sulat si Maring Nati para kay Ralph Gardamonte. Anak ko, mabuti pa iabot mo na yan. Baka mamaya mawaglit mo na naman yan. Sorry na lang, Nancy. Pero paano na ho yung hustisya ng nanay ko? Hustisya ba talaga ang hanap mo? O ang walang hiyang galit mo lang laban sa akin? Lugar ito ng mga Gardamonte. Kaya kung dati nagawa mo akong pahiyain, hindi na mangyayari yun ngayon. Sige, kalad ka rin yung babaeng yan palabas. Sandali nga, bitawan niyo nga ako. Akala mo ba titigil ako dahil sa ginagawa mong to, Clarissa? Hindi ako titigil. Ito ang huling beses na makikita kita dito. Sa susunod na pumunta dito yung babaeng yan, huwag ninyong papapasukin. Hindi ko makakalimutan itong ginagawa mo sa akin. Alam ko, ate. Kahit kailan naman, di ba? Lagi na lang kasamaan ko ang nakatatak dyan sa isip mo. Magkita tayo sa korte. Okay. Maghihintay ako. Ilabas niyo na ang babaeng yan. Yes, ma'am. Bitawan niyo nga ako. Dinig na dinig ko siya, sumigaw siya. Actually, ma'am, this is a very good sign. Ibig sabihin po, gumagana na po lahat ng mga nerves niya. Ma'am, malaking-malaki po yung possibility na malapit na po bumalik sa normal si Mr. Arnaldo. Narinig mo yun, Nick? Gagaling ka raw. Babalik na sa normal ang buhay mo. Palamig ka muna. Thank you, Os. Masyado kang hot. Tell me, what is it? Ayoko naman ng ganitong buhay, Hakel. Bakit naman? Wala kang racket? Pero grabe ka gumastos. Ayaw mo pa nun? I'm beginning to think someone is funding you. Para kang may bangko ng pera. Shh! Ay! 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 Hanggang yung sasabihin ko, kahit kailan wag mo akong pakikialamanan, ha? Kahit sino sa inyo rito, wala na ako susundin simula ngayon. Naintindihan mo? Calm down. Daryl. See? Kasalanan mo lahat to eh. I'm just joking. Can't you take a joke? Joke? Hindi magkakaganyan ang pamangkin ko kung hindi mo siya kinaladkad sa mga kalokohan mo! Excuse me, Maurice. Hindi ko siya kinaladkad. Niyaya ko siya. Pero siya ang pumayag. At isa pa, baka pag hindi ko binigyan ng racket yung pamangkin mo, ni toothbrush, hindi niya mabili. Sige sir, iwan ko na lang. Pakiabot na lang kami Mr. Gardamonte, ah. Yes, sir. Mga kakaling. Bitawan mo ninyo ako sabi. Nancy? Nancy, ano nangyari? Wala. Kinausap ko lang yung mga witness. Anong ginagawa mo dito? Ay, ano eh, nag-text kasi sa akin si Inay. Sabi niya, nandito ka eh. Nagpakasakali lang naman ako. Baka ako maano ka eh. Tabuyan ako ni Clarice eh. Pinagtabuyan niya ako na parang pulubi. Ikaw naman kasi. Dapat di ka na pumunta dito. Ano mo? Sana talaga nandito ang inay. Para makita niya kung anong ginagawa ng anak niya. Sa ginagawa ni Clarissa niyan, lalo lang niya akong pinapagalit sa kanya. Mabuti naman nakapag-isip-isip na kayo. Pirmahan niyo na ang mga dokumentong to.
Binigay ko na ang kailangan ninyo. Ang gusto ko lang ay ang loyalty ninyo. Makakaasa ba ako? Yes, ma'am. Very good. Ngayon, sa paglabas ninyo ng pinto at pagsarado ninyo ng pinto ko, sana sarado na rin ang kasong ito. Nagkakalinawan ba tayo? Yes, ma'am. Thank you. Wala kayong magiging problema, Miss Gardamonte. Marami pa akong plano para sa'yo. Ang dami ko kasing chinekan ng mga test papers kanina. Pahingan na tayo. Po? Kilala ko po kayo. Di po ba napakilala na kayo sa akin ng nanay ko? James, siya yung presidente ng union ng kumpanya ng inay. Oo, Nancy. Matagal na namin kasapi ang nanay mo. At isa kami sa mga nalungkot sa nangyari sa kanya. Oo nga ho eh. Mukha nga hindi na kami makakakuha ng hustisya sa nangyari sa kanya. Huwag ka mag-alala. Magpapatawag ako ng meeting. Tutulungan namin kayo. Ay, sir. Malaking tulong yan. Maraming salamat. Talaga ho? Tatanawin ho namin napakalaking utang na loob. Naku, salamat po. Masa kayo. Akala ko matatagalan ang business trip mo. Nag-request kasi itong anak mo na umuwi ako. Marami daw siya ikukwento tungkol kay Clarissa Gardamonte. Oh, how are you doing with her? Actually, Dad, medyo mabagal eh. You know, I understand she has a lot on her plate. Her mom just passed away. Tapos, daming problems with her business. Tsaka, kapatid niya. You better move fast. Baka maunahan ka. That's right. Sarap. Excuse me. Hello. Ay nako, akala ko pa naman, gagaling na talaga si Nick. Well, what's important is he's getting better. Sooner or later, he will recover. Yes, well, siguro dapat hindi ko na dinadala yung mga problema mula sa bahay. I know marami ka pang iniisip. Kamusta na nga pala yung kaso ni Nancy? Si Nancy nga, sumugod na naman dito kanina eh. Naayos naman ni Clarissa. Sir, nandito po ang head security. Sige, let him in. Sir, nagpapabot po sa inyo. Kanino galing to? Iniwan lang po yan sa labas. Balita ko, sumugod dito yung anak ni Nati. Yan nga, sir, ang problema eh. May kausap siya ngayon, taga-loob. Sinong tagaloob? Maiwan ko muna kayo, sir, ha? Sige, Nancy. Inom na ako, ha? Sige ho. Naku, maraming salamat naman ho at pinaunlakan ho ninyo kami. Hindi ka lang namin din matutulungan. Magagamit namin ang kaso ni Aling Nati para mahingi namin yung pangailangan namin sa kumpanya. Pero, di ho ba maayos naman ang pamamalakad ni Ralph Gardamonte? Oo, nung una. Pero simula nung si Sir Nick na nakasiwa niya kumpanya na yan, kung ano-anong pagtitipid na ginagawa niyan. Epektibo ng mga gamit, hindi pa pinapalitan. Kaya nga ang dami na aksidente sa amin, kala mo. Kaya nga ho, dapat ho ipaglaban ho natin ito. Gusto niyo ho bang mangyari pa ho sa inyo yung nangyari sa nanay ko? Sa tingin ko, malabo sumuko ang kapatid niyo. Pero may naisip ako parang kapag bibigyan niyo ako, gagawin ko lahat para malutas yung problema niyo sa kapatid niyo. Anong paraan? Kung ginagawa na rin namin to mula nung dumating si Sir Nick sa kumpanyan to. I think I know what you mean. Hindi naman ako tanga para hindi ko malaman na ikaw ang berdugo ni Nick dito sa kumpanyang ito. Ma'am, ginawa lang namin yung para protektahan ang kumpanyan to sa mga problemang katulad ng sa inyo ngayon. Okay, pero this time around, kailangan alam ko kung anong paraan ang gagawin ninyo. Tandaan mo, kapatid ko ang sangkot dito. Ako na babahala ron, ma'am. Ayoko na masasaktan. Pinapangako ko. Sa ngayon, ang kailangan ko, ma'am, ang permiso mo.
Sige. Gusto ko nang matapos ang problema kong ito sa kapatid ko. Gawin mo ang lahat ng kailangan mo gawin. Naumpog ba ang ulo mo at na-realize mong kailangan mo ang isang katulad ko? Hindi ka na masyado marami sinasabi. Hindi naman tayo magtatagal dito. Kukuha lang ako ng pera. Ano akala mo sa akin, ATM, na pwede mong withdrawhan anytime you want? Diyan lang kasi wala ka rin choice, di ba? Oh? At paano ka nakakasiguro na pagbibigyan kita? Ganito lang kasimple yan. Kapag hindi mo pinagbigyan, lahat ng mga tao dito, malalaman nila yung mga hindi magandang bagay or sabihin na natin mga kababuyang ginagawa mo. Gusto mo ba yan? Ha? I see. So, bina-blackmail mo na ako ngayon? Okay. Sure. Sige, go ahead. Hindi lang naman ako ang masisira eh. Pati ikaw masisira din. Alin yung buhay ko? Matagal na sira buhay ko, Lucia. Ikaw, tanungin mo sarili mo kung kaya mong tanggapin yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Or kung gusto mo naman, dumiretso na lang kay Tito Rodante, sabihin ko lahat ng details tungkol sa'yo. Huwag mo ako susubukan, Lucia. Tuloy na ako. Sige ho, maraming salamat ho. Balitaan niyo na lang ho ako kung ano man. Oo, sige. Mag-ingat ho kayo. Sige, sir. Sige, tuloy na ako. Salamat ho uli. Oo. Mukhang totoo nga pala ang sinasabi ni James. Nakuha mo na ang suporta ng Union. Oo, Nay Meli. Alam nyo, ngayon pa lang nararamdaman ko na mananalo ho tayo. Hindi ko alam, anak, kung matutuwa ako o hindi eh. Bakit naman ho, Nay? Matalik ho na kaibigan ninyo ang nanay ko. Alam niyo naman ho, para sa kanya ang ginagawa ko, di po ba? Oo nga, anak, kaya lang ang dami ng taong nadadamay na sa kaso. Sa bagay, may boses naman yung Union sa kumpanya. Laking tulong to sa laban mo, Nancy. Natatakot lang ako. Hindi lang para sa'yo, kundi para rin kay James. Alam mo, anak, ang hirap bumangga sa pader. Lalo na kung ang proteksyon mo lang ay ang tapang mo. Eh, Pagkatapos mo akong away-awayin sa telepono, ngayon naman, hahalik-halik ka sa akin na parang walang nangyari. I'm sorry, Clarissa, pero siguro normal lang yan dahil nagsiselos ako. Tungkol sa inyo ni Jerome. Ano mang ipinunda mo dito? Clarissa. Saan ka kumuha ng pambili nito? Mahal to nga. Hindi na importante kung saan ako muna pambili niyan. Pero alam ko kasi nandyan ka, so na-inspire akong maghanap pa rin kahit ng mga sidelines lang. Siyempre, parang na rin sa future nating dalawa. Clarissa, galit ka pa rin ba sa akin? Ikaw lang naman ang nakikipag-away, di ba? Alam mo, Clarissa, kaya ako nagkakaganito. Naguguluhan ako. Ngayon gusto ko lang malaman yung assurance ko sa'yo na wala ka ibang pagtutuunan ng pansin, wala kang bibigyan ng pansin kahit na sino pa yan, kahit si Jerome pa yan. Gusto ko ako lang. Tsaka gusto ko malaman mo, Clarissa. Na simula ngayon, wala na ibang pwede umakit sa'yo, kundi ako lang.
Paano yung mga naghatid kay Nick sa ospital? Pwede silang kausapin. Eh, baka natatakot lang sila. Nakita ko nila lahat ang katawan ni Mr. Ronaldo. Maliban mo doon, wala na silang masabi. Eh, yung murder weapon, hindi ba nila nahanap? Ginawa na namin lahat, pero talagang walang traces sa kriminal. So, that's it? Walang mananagot sa nangyari kay Nick? Well, huwag tayo mawala ng pag-asa. Remember, Nick is recovering fast. Siya lang makakapagbigay ng linaw sa lanang ito. Talagang hindi ka nakakatulog kapag hindi ka dumadaan dito sa kwarto ni nanay natin, no? Sanay kasi ako nang nandito siya. Yung kapag gumagawa ako ng lesson plan, tinatanong niya ako kung gusto ko ng kape. Tapos pagising ko naman sa umaga, handa na lahat ng gamit ko. Mang Nancy, dapat masanay ka na wala na si nanay natin. Nangihinayang lang kasi ako. Pinaalam niya sa akin na kung gano'n niya ako kamahal, nung pawala na siya eh. Sana kung noon pa. Sana hindi na ako nagselos kay Clarissa. Sana nakapagpasalamat ako sa kanya. Diba? Parang nakakapanibag yata dito. Parang nakakabing sa sobrang katahimikan. Sa'yo nagsimula ito, remember? Sorry kanina. Bigla lang ako eh. Maganda pala yung nahahanginan ka. Dumediretso takbo ng utak mo. Lucia, darling, what can I do for you? What? Okay. You enjoy your vacation, huh? I'll see you when you get back. Okay, take care. Bye-bye. Lucia is having a vacation? Yeah, with her Rodante. Baka naman like Daryl, nahanginan din ang utak niya. Did I just hear you talking to me? Oh, sorry. I was talking to myself. Excuse me. Duh. Ngayong tahimik na si Lucia, siguro it's about time na kumilos na ako. Ayusin yung buhay ko. Gusto ko na rin nakatahimikan eh. Mahana. Nakuha mo na ito ng tubig, ha? Nancy, anak? Ay, may napadala ng regalo sa'yo. Ano naman po to? Ay nako, ewan ko ba. Pinirmahan ko lang at umalis na yung delivery boy eh. Hindi ko naman ang birthday ngayon ha. Oo nga.
sa akin. Ako, hindi ko alam, anak. Teka, may sulat na kasama. Bakit, Clarissa? Hindi ka ba makapaniwala na isang taong masahol pa sa isang inutil nandito ngayon sa harapan mo? Nakatayo, nagsasalita. Baka nakakalimutan mo, Clarissa. Masama ang punta mo. Matagal mamatay. Lumayo ka sa akin, Nick. Lumayo ka sa akin. Tapos na ang pagpapahirap mo sa akin. Ako naman. Well, there are companies who will resort to harassment tactics, especially kung hindi napapayag ang mga tao sa pagsusuhol nila. So, sa tingin mo, tinatakot lang nila ako, yun lang? Sigurado kung kagagawan to ng Gardamonte. Hindi to totoo. Nagbunga ang nangyayari sa amin ni Nati. Alam, hindi mo madadala. Parang lakas ang epekto yan, ha? Fatal yan. Pwede mong kamatayan yan. Malapit ka na ba? Ha? Nancy! James, asan ka na ba kasi? Napasakit. Nick? Nurse? Paglisan mo. May ibang tao ba dito? Ang kapalit. Kaya kong abutin ang langit. Gagawin ko ang lahat hanggang sa makamit ang pag-ibig mong pinakamimithi. Huwag mo lang iwan ang puso kong sawi. Anong magagawa upang itama ko ang aking mali? Ngayon'y nagsisisid, nagdadasal.